Ngayong araw, may panibagong backyard racer na naman pala tayong pupuntahan. Ito na pala ang fourth and last customer natin ngayong buwan ng September. Dalawang lugar pala ang pupuntahan natin ngayon dahil may biglaang emergency tayong pupuntahan. Ang mga backyard racer pala nating pupuntahan ay parehong mga baguhan ang mga ito mga ka-agree. Bago yan, ako nga pala si EJ, isang international tambay na may pangarap. Kaya tara, samahan niyo ako. Maaga pala ako nag-prepare dito dahil may panibago na naman tayong customer ngayon. Ready ko na pala ang aking mga gamit dito dahil ang mga customer natin ngayon ay pakonti-konti lamang ang kanilang mga alaga. Kaya ang setup natin, tayo na ang mag-i-inject sa atin pang mga vitamins mga ka-agree. Nang natapos na ako nag-prepare ay kaagad na ako umalis upang puntahan ang ating mga customer. Ito pa lang sasakyan natin ngayon. At dahil highway naman ang ating madadaanan, ito na ang sinakyan ko. Ginamit ko palang ating pickup 125 para mabilis tayo sa daan. Hindi kasi pwede ang ating Fortuner 125 dahil mabagal ito at baka abutin tayo ng gabi ay hindi pa rin tayo nakakarating mga ka-agree. Nang okay na ang lahat, agad na pala akong lumarga dito. Ang una pala nating customer na pupuntahan ay sa Barangay Santa Lucia, Capas Tarlac. Ibang barangay na pala itong customer natin at talagang nagle-level up na nga si ka-agree. Nalaman lang pala ako ni customer dahil sa referral mga ka-agree. Si Kuya Jay pa lang nag-refer sa akin kaya nalaman ako ni Bossing. Nagpapasalamat ako dahil nalaman tayo. Ito palang biyahe na ito ay mahaba-haba din pala dahil sa kabilang barangay na ito. Mga nasa 10 minutes din ang travel namin bago kami makarating sa kanilang mga alagang kambing. Nang nakarating ako, kaagad na pala namin pinuntahan ang kanilang mga kambing. Ganyan pala ang setup ng kanilang kambingan mga ka-agree. Wala itong bubungan pero may harang naman. Sinisilong na lamang daw nila ang mga ito kapag umuulan. Ngayon, maghahanda na tayo upang matapos na tayo sa first customer natin. Dalawa lang naman ito kaya mamadaliin lang natin. Naghanda na pala ako ng ating gagamitin sa kanilang mga alagang kambing. Kaya kumuha na tayo sa bag ni Doro. Ang ginamit ko pala sa kanilang mga alagang kambing ay B-Complex Fortified at multivitamins plus amino acid at sinabay ko na din ang fenbendazole mga ka-agree. Na natapos na ako ay sinimulan na namin mag-inject ng kanilang mga alagang kambing. Dalawa lamang pala ang mga ito dahil namatay na daw yung mga iba na upgraded or yung mas mataas ang lahi. Ito na lamang ang mga natira sa kanilang kambing. Binigyan ko lang pala ng tig 3 ml na B-Complex at 3 ml na multivitamins plus amino acid ang kanilang mga alagang kambing para hindi sila ma-dehydrate. Tapos, sinabay ko ng purgahin ito ng fenbendazole upang mag-recover na ng tuluyan ang kanilang taing mga ka-agree. Ang reason pala kaya pina-inject nila ang kanilang mga alagang kambing ay dahil namatay na halos ang mga ito dahil sa continuous na pag-uulan. Namatay ang kanilang mga kambing dahil sa pagtatae at dulot ito ng dehydration mga ka-agree. Kaya ang ending ay namatay ang mga alaga nilang kambing. Buti na lang ay refer tayo ni Konjay kaya sana maagapan pa natin itong dalawang natitira mga ka-agree. Nung natapos ako dito ay kaagad na din akong umalis dahil may panibagong backyard racer na naman tayong pupuntahan. First time ko palang mag-visit ng isang araw, dalawang backyard ang aking pupuntahan. Gawa nga ng nagagahol tayo sa oras. Pero ngayon ay kailangan kasi natin at emergency ang pangalawang customer natin. Katulad ng ating unang customer ay nag-aagaw buhay na din ang kanilang mga kambing dahil sa pagtatae mga ka-agree. Nade-dehydrate na kasi ang mga ito gawa ng hindi maagapan na pagtatae. Ang next pala nating customer ay taga Bamban, Tarlac ito. Malapit lang naman tayo sa Bamban kaya girinab ko na yung opportunity dahil nakiusap naman yung may-ari ng kambing. Kung sa first customer natin ay minuto lang ang ating binyahe, ngayon sa pangalawa nating customer ay oras naman ang trinabel natin makapunta lamang tayo sa kanilang mga kambing. So far mga ka-agree, ito na pala ang pinakamalayong pinag-inject natin ng mga alagang kambing nila. At natutuwa naman ako dahil nalalaman na nila tayo at nakakatulong na din tayo sa kanila. Nakita lang pala tayo ni Sir sa YouTube at sinearch na ang pangalan natin sa Facebook. At sakto ay magkalapit lamang naman kami ng bayan kaya kinuha na niya ang pagkakataon upang magpa-backyard visit. Atid sundo pala ako dito ni Sir dahil hindi ko alam kung gaano kalayo ang ating pupuntahan. At nag-agree naman siya dahil porsigido talagang gumaling ang kanyang mga alagang kambing. After ng mahabang travel ay nakarating din kami sa wakas. Sa Dapdap Bamban yata ang lugar na ito mga ka-agree or hindi ko alam. Basta nakasakay lang kasi ako at sumasama sa kanya. 'Di ba? Madali lang niyata akong kidnapin mga ka-agree. You serious? Pero tiwala naman po ako sa kanya mga ka-agree. Sa mga nais po palang mag-farm visit, ay mag-message lamang po kayo sa akin para atin po itong mapuntahan.
Magagawa po natin ito ng paraan basta malapit lamang po ito sa amin dito sa Kapas. Kahit ilan pa pong piraso yan, mapakonti man or madami, ay magagawan natin ng paraan. Nang nakarating na kami, ay kaagad na ako nag-prepare dito ng gagamitin natin mga kagri. Ang ginamit ko pala sa kambing nila ay multivitamins, B-complex at electrolyte sa mga nagtatain nilang kambing at fenbendazole mga kagri. Tatlo pala ang i-injectan natin dito sa bamban mga kagri. Dapat nga 5, kaso buntis na itong 2 at malapit na itong manganak. Nang natapos na ako dito, ay kaagad ko nang in-inject itong kambing nilang babae mga kagri. Ito pala ay buntis na din at payat kaya binigyan ko lamang ito ng fenbendazole, B-complex at multivitamins plus amino acid. Para naman sa mga kambing nila nagtatae, ang aking binigay ay tag 2 ml na B-complex fortified at 2 ml na electrolytes para maiwasan natin silang ma-dehydrate mga kagri. Sinabay ko na din pala ang fenbendazole sa kanila upang baka sa pagpurga natin ay maiwasan natin silang magtae. In-advise ko na rin pala yung dalawa nating customer na palagi silang maglagay ng tubig na may asin sa loob ng kanilang housing para hindi sila ma-dehydrate mga kagri. Gaya niya nagtatai sila, gustong-gusto nila ng tubig niyan mga kagri dahil palagi silang nauuhaw dahil pa-dehydrate ang kanilang katawan. Kaya bigyan natin sila ng tubig. Bago ko pala tapusin ang video na ito, gusto ko lamang sagutin ang katanungan ng ating customer kung may bayad po ba ang aking ginagawa or free lamang ito. Ang sagot ko po dyan ay yes po. Pero depende po yan sa pinag-usapan namin ng customer, kung sa kanilang gamot or sa akin, at kung sa akin ng gamot at pag-i-inject ko pa sila. Yan lamang nagtatapos ang ating video tungkol sa dalawang backyard nating customer ngayong buwan ng September. Muli, ako nga po pala si EJ, na isang international tambay na may pangarap na nagsasabing thank you and happy farming.